Sumunod na araw, mag-aalas 6 na ng hapon nang makauwi siya. Pagdating niya ay nakaalis na si Ami pati ang mga trabahador. Naroon ang kotse ni Sandra. Pagpasok niya sa opisina, ay nakita niyang chinecheck nito ang libro ng Talia. Bakit? Maagang umuwi ang mga tao. Bungad na tanong ni Mike. Bukas na raw sila mag-o-overtime. Tugon nito. Nagsalita ito na hindi man lamang siya sinulyapan. Pabagsak ang katawang umupo siya sa sofa. Nadagdagan ang pagod niya dahil sa ipinakita ni Sandra. Parang may sumpong ito. Nanahimik na lang siya at saglit na nag-isip. Hindi niya ugaling makipagtikisan ng matagal kahit kanino man, lalo pa sa isang katulad ni Sandra na kasama niya sa paghahanap buhay. Kaya naisip niyang mas mabuti marahil ay kumprontahin niya ito. Sandra, may problema ka ba? Wala naman. Sabi nitong tinapunan siya ng tik. Bakit? Kasi naninibago ako sa iyo. Parang ayaw mo kong pag-usap sa akin. Ano bang kasalanan ko? Nagbuntong hininga ito. Naiinis lang ako dahil nagpresenta akong sunduin ka ng isang tsoper ko kahapon. Tapos makikita kong nagpapahatid ka lang pala sa iba. May hatid na tuwa sa kanya ang mga himig pagsiselos na pagkakasabi niyo ng dalaga. Parang kumpirmado na niyang may gusto nga talaga ito sa kanya. Tulad din ng hinala ni Ami. Noon lang naman nangyari iyon. Paliwanag ni Mike. Kung hindi uulan niyong Biyernes, hindi ako papayag na magpapahatid kay Tetchi. Nanatiling tahimik si Sandra. Alam mo, hindi ako sanay na hindi kinikibo. Patuloy na pagkausap niya rito. Lalo pa kung ikaw ang gagawa niyon sa akin. Magkasosyo tayo sa paghanap buhay. At ayaw kong maapektuhan ang negosyong pareho nating pinaghihirapan. Umakto kang parang bata niyan. Tumayo sa harap si Sandra sa jealousy ng bintana. Nakatanaw ito sa kawalan at nakahalukip-kip. I'm sorry, Mike. Sabi nito. Siguro nga. Kumikilos ako minsan na parang isang bata. Naiinis kasi ako. Nagmamagandang loob lamang naman ako sa iyo. Dahil magkasosyo tayo sa paghanap buhay. Humarap ito sa kanya. Natural lang naman sigurong mag-aalala din ako sa iyo. Okay, Sandra. Wala nang problema. I'm sorry na lang. Iniabot niya ang palad dito para makipagkamay at ngumiti. Ngumiti na rin si Sandra nang tanggapin ang palad niya. Mayay-mayay bumalik ito sa kinauupuan kanina. Pwede bang samahan mo ako kumain sa labas? Ani ni Mike. That's a peace offering. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Sige. Nagtungo sila sa Bakahan at Manukan Restaurant sa Quezon Avenue. Maraming nakain si Sandra. Hindi niya alam kung sasarap ng pagkain o dahil kasama niya si Mike. Ang takaw mo pala? Natatawang pangbubuksa ni Mike sa kanya. Natawa rin siya pagkatapos punasan ng table napkin ang kanyang bibig. Ayoko na. Nakangiting irap niya. Naparami lang ang kain ko dahil gutom na talaga ako. At hindi na ako galit sa iyo. Nagbibiro lang ako. Sabi ng binata. Pero natutuwa ako. Dahil ngayon ko lang nakitang ganadong-ganado ka nang kumain. Akala ko tuloy. Pinipigilan mo lang noon ang sarili mo. At ngayon, ipinakita mo sa akin ang natural mong katakawan. Kabuntot niya ng isang nanunudyong pagtawa. Natawa ring inararo niya ito sa kurot sa tagiliran. Gusto kong makitang masaya ka. Teka, umorder tayo ng drinks. Ayoko, tangi niya. Ikaw na lang. Busog na ako.
Nahihiya ka lang yata. Patuloy na pagbibiro ni Mike at medyo pumormal. Sige na, kahit na orange juice na lang ang sa iyo. Gusto kong umorder kasi ng beer. Hindi na hinintay ni Mike ang pagsang-ayon niya. Tinawag nito ang waiter at umorder. Umiinom ka ba talaga? Tanong ni Sandra. Occasionally, sabi nito. Kailangan din kasi ng katawan natin ng wine or beer. Ang ayaw ko ay ang sigarilyo. Masama talaga sa katawan iyon, di ba? Oo naman, pagsang-ayon niya. Maraming sakit ang nakukuha sa sigarilyo, lalo na ang mga sakit na konektado sa baga. Mamaya'y dumating na ang waiter at ibinigay sa tapat nila ang kanilang in-order. 2 beer agad ang in-order ni Mike. Pag-usapan natin ang love life mo, Sandra. Mamaya-maya'y sabi ng binata nang mapaghati na nito ang unang baso ng beer. Love life ko? Sabi niyang napangiti. Ngunit agad na nagkunot noong nag-isip at pag-ako ay pumormal na ipinahayag. May boyfriend ako before. Pero nag-break na kami. Siguro. I'm not exciting for him anymore. So naghanap siya ng iba. Lumagok ito ng beer. I'm sorry about that, Sandra. Ani ni Mike. Pero how come na ganoon kadali sa boyfriend mo? Napalitan ka samantalang nasa iyo lahat ng katangian na hanap ng lalaki sa isang babae. Hindi niya malaman kung bakit ganoong panay papuri sa kanya ng binata. Gayon pa man, iniisip niyang matapat naman ito sa pagsasabi ng mga iyon. Ngumiti siya rito. I don't know, Mike. Pero ganun talaga siguro ang pag-ibig. Ngayon ay mahal ka niya. Pero bukas ay hindi na. Ganoon lang. At yumuko siya pagkatapos magsalita. Nahalata marahil ni Mike na sumasakit pa rin ang loob ni Sandra habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa dating nobyo nito. Ngunit kahit sumasakit na ang loob niya, lihim naman siyang parang nasihan sa ipinakita nitong concern sa kanya. Mamaya'y binago nito ang paksa na kanilang usapan. Sandra, malapit nga pala nating i-check ang libro ng Talia. Magpaparte na tayo ng profit. Sa palagay ko, mababayaran ko na rin ang utang ko sa iyo sa pagkakatubos mo ng lote namin sa bangko. Seryosong tumingin siya sa binata. Maaari rin namang wag mo nang biglain ang pagbayad. Baka may iba ka pang pagkakagastusan sa pera mo. Wala. Anito. Maraming salamat na lang. Pero nang tingnan ko ang ikinita natin in 5 months pa na. Bukod sa mababayaran na kita, baka makabili na ako ng segunda manong kotse. Tamang-tama. Bumili ka ng kotse next month. Nangislap ang tuwa ang mga mata nito. Okay lang ba sa iyo iyon? Tumawa siya. Oo naman. You need a car of your own, Mike. Napangiti ito. Salamat, Sandra. Tumango siya. Beer pa? Umiling ito. Uubusin ko na lang ito. At uuwi na tayo. Sige. At umorder tayo ng pasalubong sa inay mo at sa iyong mga kapatid. Nakakahiya naman yata sa iyo. Ngayon ka ba mahihiya sa akin? Ang tagal na nating magka-partner. Napangiti ito at tumango. Sige, bahala ka. At salamat. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Mike. Pagdating niya sa bahay, ay nanunood pa ng telebisyon ang kanyang ina't 2 kapatid. Sabi ko na inay, si kuya na ang dumating. Ani ni Boyet na siya ang nagbukas sa kanya ng pinto. O bakit gising pa kayong dalawa? Aniya, may pasok pa kayo bukas. Matatapos na itong pinapanood namin kuya, ani ni Gina. Pagkatapos nito, matutulog na kami. Kuya, ano yung bitbit mo? Pasalubong? Tanong ni Boyet. Oo. Ano yung inabot dito ang dala?
Ilagay niyo sa plato iyan para makakain din si inay. Sige na. Tumalima naman ang dalawang kapatid niya. Nang makatalikod na ang dalawa para magtungo sa kusina, umupo si Mike sa tabi ng kanyang ina. Kamusta ang lakad ninyo ni Sandra, anak? Tanong nito. Mabuti naman, inay. Kumain ho kami sa isang restaurant sa Quezon Avenue. Alam mo, anak, sa tingin ko'y higit pa sa pagiging magkasosyo sa negosyo ang mangyayari sa inyo. Himig pagbibiro nito. Napangiti siya. Naiisip niyang may posibilidad na mangyari ang tinura nito. Kung sakali naman kaya. Boto ba kayo sa kanya, inay? Huwag ako ang tanungin mo, Mike. Anito? Ang sarili mo ang tanungin mo. Kung mahal mo ba siya? Dahil kahit sabihin kong boto ako sa kanya at wala ka namang gusto, baliwala rin naman. Pero, may pag-asa ka ba naman kaya sa kanya? Kung sakaling ligawan mo siya? Napangiti siya at tumingala. Ano sa palagay ninyo, inay? Sos, irap ni Aling Nadja. Ikaw dyan ang tinatanong ko. Natawa si Mike at pagkakuway na isa loob. May pag-asa nga kaya ako sa pag-ibig niya. Sagutin mo ang tanong ko, anak. Pangungilit ng kanyang ina. Palagay mo ba, ipapasa ka sa kay Sandra kung iyong sakaling ligawan mo? Umiling siya at nagbaba ng tingin. Ngayong na itatanong ninyo iyan, inay, saka ko naman ang pag-isip-isip na alangan ako kay Sandra. Naalala ko tuloy si Rufa. Parang kami ang mas babagay, inay. Sumunod na buwan ay nagpartihan na sila ni Mike sa kinita ng Talier. Sa loob na nagdaang mahigit na 5 buwan, pag-alis ni Ami, nang hapong iyon ay nag-usap sila ni Sandra sa opisina ng Talier. Tuwang-tuwa si Mike. Pagkat sa 60% kabahagi niya, ay nabayaran na niya si Sandra sa pagkakatubos nito ng lupa nila. Ibinigay agad nito sa kanya ang titulo. Kahit may inutang rin siya rito sa pansarili at panggastos nila sa bahay. Nang ibawas iyon, ay may natira pa siyang humigit kumulang 200,000 pesos. Tuwang-tuwa rin si Sandra, sapagkat sa 40% kabahagi nito, ay mas malakas pa palang kumita ang Talier kaysa sa tindahan ng auto parts. O anong binabalak mo na ngayon, Mike? Sabi ni Sandra, pagkatapos ay abot sa kanya ang titulo ng kanilang lupa. Gusto mo pa bang ituloy ang susyohan natin? Oo naman. Agad na tugon nito. Nagtaka siya. Bakit ka nagtanong ng ganyan? Ayaw mo na ba? No, sabi nito. Kaya ko lang naitanong. Baka gusto mo nang magsarili. Nahihiya ka lang sabihin. Medyo may pagka-sarkastiko na dating sa kanya ng pagkakasabi niyon ni Sandra. Halatang hinuhuli nito ang kanyang nasasaloob. Kung gugustuhin ko, pwede naman talaga. Aniya. Ang pera kong hawak ngayon ay kaya ko nang paikutin para mapatakbo na itong Talier ng tuloy-tuloy. Kaya lang, hindi ako katulad ng inakala mo pagkatapos akong matulungan ay magsasarili na. Mali ka na naman, sabi ni Sandra. Huwag mong bigyan ng masamang kahulugan ang tanong ko. Ano pa ba naman ang magiging pakahulugan ko roon? Baka naman ikaw dyan ang gusto ng umayaw. Tumawa siya. Ako lang ang tinatanong mo para hindi kita mahalata. Natawa rin ito. Ang totoo, gusto ko lang malaman kung desidido ka pang ituloy ang pagka-partner natin. Sino naman ang hindi matutuwa? Mas malakas palang kumita itong Talier. Napahiya si Mike. I'm sorry. Iba kasi ang dating ng sinabi mo sa akin. Forget it. Masayang sabi ng dalaga. Okay. Let's celebrate our success.
What do you suggest? Lumabas tayo ngayong gabi. At saan naman tayo pupunta? Kakain tayo sa labas. Manood ng concert. O kaya'y mag-bowling. Anything you want. Okay. Excited na pagsang-ayon ni Sandra. Dapat nga lang mag-celebrate tayo. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.